So, kung pareho kayong pumapayag na gawin ito, wala namang problema. Magiging mali lang ito kapag ang isa ay hindi pumayag pero ginawa pa rin. So, once na pumayag ka at pumayag din siya, okay na yun. However, maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, yun na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, another concern video po. Ang sabi niya is, pwede po ba matapik ang babae na gustong-gusto at mahilig mag-threesome sa sex? Normal ba ito? Anong klaseng babae mayroon siya? Paano ito i-handle as karelasyon? Ano ang epekto nito sa relasyon? Okay, dalawa yung target na tanong mo dito, no? Kung normal ba ito sa relasyon at kung ano ang epekto nito sa isang relasyon. Okay, pag-usapan natin. Whether or not, ang tatluhan po, subjective po ito and depende yan sa individual. Depende rin po yan sa couple. Kung sa ibang couples, hindi ito normal, pero may mga couples naman po na normal lang sa kanila ito. Depende yan sa individual perspective and dynamics ng relationship. Pero, hindi po yan common dun sa mga structure relationship. Hindi rin naman siya abnormal. Yan po ay isang consensual choice ng isang couple. Okay, pag-usapan natin ng mas detalyado. Most ng relationship po ay monogamous. Meaning, sanay talaga sila ng 1:1. Ikaw ay para sa kanya at siya ay para sa'yo. Nandoon ang exclusivity, mapa-emotional man or mapa. Pero ang tatluhan po, involved dyan is non-monogamy. Meaning, hindi siya 1:1. Hindi siya ganun ka-common sa ibang couple or sa isang individual, pero hindi rin naman siya inherently wrong. Lalo na kung nakasanayan na ito ng isang tao or some couples. Another thing, individual choice and consent. So, kung pareho kayong pumapayag na gawin ito, wala namang problema. As long na pareho kayo nag-a-agree sa isa't isa. Magiging mali lang ito kapag ang isa ay hindi pumayag pero ginawa pa rin. So, once na pumayag ka at pumayag din siya, it can be consensual and enjoyable experience for both of them. As long na may agreement nga and comfortable. However, kung ang isa sa inyo ay nakakaramdam ng pressure or uncomfortable siya, dun lang magkakaroon talaga ng problema. It can be harmful sa relationship ninyo. So, may challenge talaga yung relationship kapag ang isa ay okay dito at pinupush niya talaga sa'yo to while ikaw is hindi. Yung mga iba kasing pumapasok sa ganyan, hindi talaga sanay, napilitan lang, nakakaramdam sila ng insecurity, jealousy, or nagkakaroon sila ng communication problems. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. So, kung meron kayong issue sa relationship, hindi po ito ang sagot, ha? Kaya, ang open communication po is crucial. So, dapat nandun ang honest and open communication for both parties. Doon naman sa tanong mo kung ano ang epekto nito sa relationship nyo. So, kung ang relationship ninyo ay strong, mas magiging stronger yan. Bakit? Kasi, naiintindihan nyo yung mga trip ng bawat isa. So, kapag nagiging best friend kayo sa mga idea ninyo at pareho ninyong ini-enjoy, nira-ride, of course, magiging fuel to para yung strong relationship ninyo is maging stronger. Pero kung ang relationship ninyo ay weak, mas magiging weaker ito. Meaning, kung ang relationship nyo ay hindi matibay ang foundation, mas lalong rurupok ito kapag ipinilit ninyo itong gawin. Magiging harmful ito, magiging banta para magkaroon ng mas maraming issue or mas maraming problema yung relationship ninyo. Once na yung relationship ninyo ay weak, that means
mas lalong matitibag yung foundation na itinayo ninyo. So, dapat nandun ang open and honest communication between the two of you. Importante din na irespeto ang gusto ng bawat isa. Kung ano yung nakakabuti sa relasyon nyo, yun ang gawin ninyong foundation. Kung pwede namang wag gawin, bakit hindi na lang gawin? Bakit hindi na lang kayong dalawa, di ba? Kung hindi comfortable ang isa, sabihin sa isa. Hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo para lang mapasaya siya kasi ang end up niyan, magkakaroon ng issues yung relasyon nyo. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!